Magandang araw mga kaibigan. Ang topic natin ngayon tungkol sa peace talks ng Philippine government at ang Communist Party of the Philippines na sisimulan na anytime from now. Okay, mayroon akong nabasang statements ni General Galvez, yung Peace Process Advisor. Medyo maganda. Medyo nagalit na siya sa mga komunista. Dito po sa Philippine Star headlines. Sabi niya, no preconditions for future peace talks with Reds. Okay? So, meron na pong napirmahan na joint statement ng Philippine government at ang National Democratic Front na mag-uusap exploratory talks. Yung natigil na peace talks panahon ni PRRD, itutuloy nila ngayon. Although, it's a new start. So, wala pang konkretong yung joint statement, ano lang yun? Desire ng both parties na okay, let's end this conflict in the best possible way. So, mag-usap tayo. So, kung anong pag-uusapan, wala pang framework whatsoever. At, alam nyo, pinirmahan yung joint statement November 23. After 5 days, November 28, itong mga buluyogon o itong mga tambaluslos na communist, nag-demand na sila. Nag-press release na ang Chief Information Officer ng CPP. Grabe, 5 demands. O, mamaya natin pag-usapan yung demands. So, anong reaksyon ni General Galvez? Ito, medyo galit. Although, hindi niya pinakita yung galit niya, yung diplomasya pa rin. No preconditions whatsoever for future peace talks. Ulitin natin na hindi pa nagsisimula ang peace talks. Plano pa lang na mag-usap. Kaya lang, ang response ni General Galvez is no preconditions. Okay. So ito po yung exact word ni General Galvez. There should be no. Ito ang response niya doon sa demands. 5 very strong demands. I-discuss ko mamaya. Sabi ni General Galvez o Secretary Galvez, there should be no preconditions whatsoever, as this can derail future discussion. As we have learned from our past experiences, making such preconditions even before the start of the discussions put a huge burden on both sides when there is still a need to agree on the parameters and framework of the talks. So, tuloy ko lang ha. Our future discussions should be rules-based, consultative, inclusive, and most importantly, all issues from both sides should be formally put on the table and not through other unofficial platforms. I agree dito kay General Galvez. Hindi maganda talaga yung press statement ng Communist Party of the Philippines at sila na ang nagdi-demand. I-summarize lang natin yung demand. Ano yung number 1? I-release ang mga communist leaders, more or less 800 of them. Nakakulong ito yung may kasalanan, convicted sa korte. 800 gustong iparelease. Payag ba kayo, mga convicted communist, i-release? Si Tatay Digong noon,
400 lang yung dinidiman na i-release. Hindi pumayag administration ni PRRD. Yung 400 na i-release. Ano ba? Yung tanggalin yung terrorist tag. Ang CPP, NDF, it has been classified as terrorist organization. Gusto nila ang CPP tanggalin ito. Payag ba tayo? Number 3, i-repeal ang anti-terrorism law. Pasado na yan sa Kongreso. Yan ang pinaghirapan ni Tatay Digong. Yan ang protection natin, anti-terrorism law. Tapos, i-repeal. Ano pa? I-resend. Ano pa yun? Kalimutan ko na. Yung itigil ang military operations. May panglima pa. Medyo nakalimot na ko. Mamaya, malala ko siguro. Mga imposibleng demand. Panglima, yung i-abolish ang NTF-ELCAC. Ito pong NTF-ELCAC, napakagandang programa ni PRRD, kaya nanghihina na ng husto ang communist, mga NPA sa bansa natin dahil very effective ang NTF-ELCAC. Gusto nilang ipa-abolish. So, mga kababayan, payag ba tayo na pagbigyan any of these 5? No way. Mag-aalboruto po ang taong bayan pagpapayag ang PBBM admin. Anyway, tama si General Galvez na huwag kayong mag-demand. Parang ganun. Kung ako pa si General Galvez, sabi ko, don't be tambalos-los. Mag-demand kayo. Kung gusto yung kapayapaan, di mag-usap tayo. Maganda ang pronouncement ni General Browner. I like it. Lahat ng ginagawa ng armed forces tuloy-tuloy habang nag-uusap sila. Di maganda. Walang ceasefire. Tuloy-tuloy ang NTF-ELCAC. Tapos, basta huwag pagbigyan yung mga demands. Bahala kayong mag-peace-talks. Problema lang po, pag nagpipistoks, gumagastos yan ng malaking pera. Kasi, pumupunta yan sa Norway, Oslo. Nako, mamahaling hotel nag-uusap. Tayo po ang nagpapakain sa kanila. Yan po ang problema. Ako, basta totohanan yung sabi ni General Browner na tuloy ang lahat. Walang tigil sa ginagawa ng gobyerno sa laban natin kontra komunista o NPA. Tuloy. Wala tayong problema. Yung gastos lang. Pera natin yan. So, I don't know kung anong mangyayari sa peace talks na ito. But maybe, let's give peace a chance. Ganun na lang ang akin. Magmatyag lang tayo. I don't know anong naisip ng presidente, bakit pumayag eh. For General Galvez, kilala ko siya. He is a very committed public servant. Nagsama kami, una kaming nagkita sa PMA. Nauna siya doon, nag-abot kami. Tapos nung nag-schooling ako sa Washington DC, sa National Defense University, nagkita na naman kami doon. So habang nandyan si General Galvez, dapat makalmanti tayo dahil hindi niya po ipapahamak ang ating bansa. Very successful po ang MILF o MNLF negotiations dahil nandyan si General Galvez as Peace Process Advisor panahon ni PRRD. Kaya habang nandyan siya, okay lang. Sa presidente, medyo mahina. I'm sorry. Wala akong tiwala sa presidente. Pagdating dito kay Secretary Gibo Chodoro, Secretary Galvez, General Browner, may tiwala ko yung tatlo na yan. Kaya medyo
kalmado ako, may peace of mind ako na hindi tayo mapapahamak. Hindi nila pababayaan na maka-gain na naman ng upper hand yung mga naghihingalo nga komunista. Kasi, as usual, for the past 54 years, itong peace talks, ginagamit nila para magpahinga, mag-recruit, magpalakas ulit. Balik na naman tayo sa uno. Mabuhay ka, General Galvez. Sige, pagalitan mo yung mga tambalos-los na yan.